Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa araw ng February 25, 2026. Sa pagbukas ng pintuan ng bagong umaga ngayong February 25, mararamdaman mo ang isang napakabigat ngunit makabuluhang enerhiya na nagtutulak sa iyo na ayusin ang iyong mga pangmatagalang plano ng may higit na disiplina at determinasyon. Ang bawat sandali sa araw na ito ay tila isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa isang iglap, kundi sa pamamagitan ng matiyagang pag-akyat sa matarik na bundok ng iyong mga pangarap na may sapat na paghahanda at tamang pag-isip. Huwag kang mag-atubiling harapin ang mga responsibilidad na nakatalaga sa iyo, dahil ang iyong kakayahang magtiis at ang iyong talino sa pamamahala ang magiging susi upang malampasan mo ang anumang balakid na haharang sa iyong landas patungo sa ruro ng iyong karera. Pagdating sa iyong aspeto ng trabaho at propesyon, ang petsang ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong hindi matatawarang integridad at ang iyong galing sa pagpapatakbo ng mga komplikadong proyekto na nangangailangan ng seryosong atensyon. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtatrabaho at ang iyong paraan ng pagsunod sa mga panuntunan na nagdadala ng kaayusan sa buong opisina, kaya asahan ang isang positibong puna o pagkilala sa iyong mga pagsisikap. Ang iyong kakayahan na manatiling kalmado sa gitna ng matinding pressure ay magbubukas ng pinto para sa mga bagong obligasyon na may kaakibat na mas malaking sahod at mas mataas na posisyon na matagal mo nang pinagsisikapan na makamit sa iyong buhay. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang masusing pagrerepaso sa iyong mga ari-arian at ang paggawa ng isang matalinong budget na magbibigay sa iyo ng seguridad laban sa anumang hindi inaasahang pagbabago sa iyong paligid. Maaaring may mga tukso na gumastos para sa mga material na bagay na magbibigay sa iyo ng panandaliang karangalan. Subalit ang iyong natural na pagiging masinop ay dapat mangibabaw upang mapangalagaan ang iyong pinaghirapang yaman sa loob ng mahabang panahon. Ang paglalaan ng bahagi ng iyong kita para sa mga siguradong pamumuhunan gaya ng lupa o iba pang matatag na pundasyon ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan ng loob. Kaya gamitin ang iyong sentido komon at huwag magpadala sa mga alok na tila napakaganda para maging totoo. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng iyong pagiging malambing at ang pagbibigay ng sapat na emosyonal na suporta para sa iyong kapareha upang hindi nila maramdamang ikaw ay masyadong nakapokus lamang sa iyong trabaho. Ang simpleng pakikinig sa kanilang mga pangarap at ang pagpapakita ng malasakit sa kanilang mga maliliit na tagumpay ay sapat na upang mapanatili ang tamang balanse sa inyong relasyon at maiwasan ang anumang lamat sa inyong pagsasama. Para sa mga pusong nag-iisa, ang iyong matatag na aura at ang iyong pagiging maaasahan ay magiging kaakit-akit sa mga taong naghahanap ng seryosong relasyon na nakabatay sa respeto at tunay na pagmamahalan, kaya huwag matakot na magpakita ng iyong malambot na bahagi sa tamang tao. Ang iyong kalusugan ay dapat maging prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong mga buto, tuhod, at balat na maaaring maging sensitibo sa ilalim ng impluensya ng mga kaganapan sa kalangitan sa araw na ito. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pahinga mula sa iyong matinding pagtatrabaho, kaya makabubuting uminom ng maraming tubig na mayaman sa calcium at iwasan ang sobrang pagkapagod na maaaring magdulot ng panghihina ng iyong resistensya. Ang paggawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng paglalakad o pag-unat ng iyong mga kalamnan bago matulog ay makakatulong upang mailabas ang mga naipong tensyon at mapalitan ito ng sariwang lakas na kailangan mo upang muling sumabak sa mga gawain bukas. Sa pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging matalino at ang iyong kakayahang magbigay ng praktikal na payo ay magbubunga ng mas malalim na respeto mula sa iyong mga kaibigan at kasamahan sa komunidad na iyong kinabibilangan. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng gabay sa isang seryosong usaping legal o pampamilya, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing liwanag para sa kanya upang makita ang tamang direksyon na dapat niyang tahakin. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha sa araw-araw. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa paggawa ng mga istruktura, pagpaplano ng arkitektura, o anumang sining na nangangailangan ng pasensya at detalyadong disenyo. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan, bagkus ay subukan ang mga makabagong teknolohiya na magpapakita ng iyong pagiging orihinal at ang lalim ng iyong kaisipan bilang isang maingat na tagapagtayo ng mga pangarap.
Ang pagbuo ng isang bagay na may silbi at pangmatagalang halaga ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang kaayusan sa bawat hakbang na iyong gagawin. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan bilang haligi ng inyong pamilya upang mapanatili ang kaayusan at disiplina sa gitna ng mga pagbabagong dumarating sa inyong pamumuhay. Ang iyong papel bilang tagapagtanggol ng tradisyon ay mahalaga upang hindi na lumaki pa ang mga maliliit na alitan na maaari namang malunasan sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at sapat na pag-unawa sa bawat panig. Maglaan ng oras upang makinig sa mga kwento ng iyong mga magulang o mga kapatid tungkol sa kanilang mga pangarap dahil ang matibay na pundasyon ng inyong pamilya ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa labas. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa pagbili ng kagamitan o pag-aayos ng iyong kasalukuyang tinitirhan upang maging mas produktibo ang iyong kapaligiran. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong schedule upang magkaroon ng mas maraming oras para sa iyong sariling pag-unlad, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay pabor sa mga hakbang na may tamang disiplina. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng tagumpay, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ng ibang tao ang humadlang sa iyong pag-asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing tibay ng isang bato na handang tumanggap ng lahat ng impormasyon na magpapayaman sa iyong kakayahan sa iyong piniling larangan o propesyon na iyong kinabibilangan. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat tungkol sa pamamahala, kasaysayan, o sining ng pagtatrabaho ng may kahusayan dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng ating kapaligiran. Ang bawat bagong kaalaman na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong korona ng tagumpay, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan ng isip na matagal mo nang inaasam. Iwasan ang pagiging masyadong mahigpit sa iyong sarili o sa iyong mga nasasakupan kapag may mga bagay na hindi nangyayari ayon sa iyong plano o sa iyong takdang oras na inilaan para sa mga gawain sa maghapon. Ang pagtanggap sa katotohanan na ang bawat nilalang ay may sariling bilis ng pagkatuto ay magbibigay sa iyo ng kalayaang mag-focus sa mga solusyon ng may dangal at integridad sa iyong puso sa lahat ng sandali. Maging mabait sa iyong sariling pagkatao gaya ng pagiging maalaga mo sa iyong mga pangarap at makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging magaan at puno ng kagalakan sa bawat hakbang na iyong gagawin sa iyong buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong banal na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong dumaan sa mga ganitong pagsusuri upang mas lalo mo pang mapalakas ang iyong kalooban at pananalig sa kabutihan. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin sa buong maghapon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat letra ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon ng iyong pagsasakripisyo. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel na iyong hinahawakan. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagsusulat sa iyong talaarawan o pagpaplano para sa susunod na araw upang hindi ka magkaroon ng anumang kalituhan sa iyong paggising. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga kalat sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip sa iyong mga responsibilidad sa trabaho. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo,
Laging tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sinusukat sa rurok na iyong narating kundi sa kalinisan ng bawat hakbang na iyong ginawa upang makarating doon ng walang inaapakang tao. Manatiling nakatutok sa iyong sariling pangarap habang tinutulungan ang iba na mahanap ang kanilang sariling disiplina, at makikita mo na ang lahat ng iyong pagsisikap ay magbubunga ng isang kaganapang hihigit pa sa iyong mga inaasahan. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa tamang panahon, ang lahat ng iyong pagsisikap ay magiging isang maganda at matatag na katotohanan. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 4, 13, at 22. Ang iyong maswerteng kulay ay madilim na berde o abo na sumisimbolo sa katatagan at karunungan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga dokumento, ang paglilinis ng iyong workspace, o ang paggawa ng isang checklist para sa iyong mga layunin upang matiyak na ang bawat hakbang mo ay patungo sa tamang direksyon at tagumpay.